At magpapalit tayo ngayon ng brake pad dito sa ating Sniper 155 dito sa likod. Kung makikita nyo, dikit na yan. So yan, papalitan natin ito ng hindi binabaklas tong caliper. Ang babaklasin lang natin ito, tatanggalin natin itong mismo. So marami namang tutorial kung paano baklasin itong brake pad ng Sniper 155 na hindi tinatanggal tong caliper. Pero pwede nyo naman tanggalin tong caliper pag gusto nyong linisan sa loob at lagyan ng mga lubricant oil. Pero sa atin, dahil lagi nating nililinis yan, binubugahan natin ng yan, ng WD-40 at nililinisan natin ng pressure wash. So ito lang yung tatanggalin natin at saka ito. Yan. At dahil wala tayong nabibiling stock na brake pad ng Sniper 155, itong Racing Boy yung gagamitin natin. Pero ito hindi to recommended na gagamitin natin sa ating Sniper 155 kasi kinakaya niya mismo itong rotor disc. Kinakain yan. So ang mapupudpod ito. Tapos ito kasi sobrang tigas nito. Siya parang metallic. Ang mas magandang bilhin nyo yung siya, yung parang sa stock na ceramic na brake pad o kaya yung stock talaga yung maganda. Kaso walang nabibili sa amin. So dahil pangsamantala, ito muna yung gagamitin natin. Kasi gamit na gamit yung preno dito sa amin kasi pasulong yung daan. At saka ayaw ko naman na yung bakal yung dumikit dito sa ating pag nagpreno tayo kasi pudpud na. So yan, bago ang lahat, intro muna tayo. So madali lang naman ang pagbaklas nito. Ito lang yung kailangan nating tanggalin. So unang-una sa lahat, ito yung tatanggalin natin, itong bracket dito sa kanyang tambucho. Ayan, makusod natin siyang ganon. Kasi yung ating flat screw ay mahaba, tumutukod dito. Pero kung meron naman kayo maikling flat screw, hindi naman yan pang tanggal. Pero sa atin dahil wala, ito muna yung tatanggalin natin. At siyempre may washer yan, huwag nung wawalain yan. At ito palang brand ng brake pad ng ating Sniper, Nissin brand siya. Yan, nangungulit yung pusa. Ming! 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 Nasama sa vlog yung pusa. Nissin brand siya. Ewan ko lang kung yung brand ng nabibili sa kasa. Ang alam ko dun, hindi na siya original, na lang siyang class A. Pero yung kanyang non-metallic. Ito kasi parang asbestos. Iwan ko kung ceramic ang tawag dito o asbestos. Pero napupudpud siya ng kamay. So madali siyang mapudpud. Pero makapit siya. At saka alaga yung disc mo. Hindi mapupudpud yung disc. Kasi yung nagamit ko dati na Racing Boy, pudpud na yung disc ko. Pero yung brake pad makapal pa. Ming! Ming! Shut up! Ming! Ming! At yun na nga, nalubat yung ating cellphone kaya hindi na natin na-videoan. So ito, naikabit na natin siya. So good na good naman, parang sa stock rin yung kanyang hindi siya kumakagat, hindi siya masyadong makapal. So sana maganda yung performance. Saka ito yung napalitan. Yun, 1 year and 5 months. Itong kanyang mga spacer hindi ko na nilagay ito kasi pasira na rin, nangangalawang na. Saka masisira yung forma ng kulay ng brake pad, kulay red. So sana hindi niya kainin yung disc natin. I-update ko kayo after a month ng paggamit natin kung maganda siya. So chinik ko kanina, hindi pala siya non-metallic. Sana nga hindi kagaya sa ginamit ko noon na Racing Boy. Ito pala Race Boy, ito hindi Racing Boy. So yan, ito yung niya. Update ko na lang kung good yung performance. At dito nga pala, ito lang yung tatanggalin natin. Pag natanggal nyo na yan, then paluwagan nyo ng Allen wrench itong nasa ilalim. Then yun, i-shock nyo na itong dalawa, plug and play lang. Tapos kung hindi siya kumasya yung piston nya doon, sungkitin nyo lang ng flat screw para umurong.
So ganun lang po, sana po makatulong tong video na to. Salamat po sa panonood. God bless po sa lahat. When I come around, got the whole thing wobbin'.